Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Makalipas ang ilang araw na pagsasaayos ng mga panloob na suliranin ng angkan, sa loob ng tahanan ng pansamantalang pinuno ay masayang pinag-uusapan ng mag-ina kung paanong mahusay nitong nagampanan ang kanyang bagong tungkulin. Ayon naman sa ginang, labis daw siyang kinabahan na muling pangasiwaan ang kanilang angkan sa unang pagkakataon makalipas ang matagal na panahon, kaya't hindi raw siya nakasisiguro kung maayos niya ba itong nagawa gaya ng sinasabi ng iba. Maya-maya pa, sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap ay napansin ng ating bida ang manipis na enerhiyang nakapalibot sa katawan ng kanyang ina, at agad niya itong tinanong kung itinatago raw ba ulit nito ang kanyang kapangyarihan gaya ng dati, na siya namang agad na sinagot ng ginang at sinabing tama raw ang obserbasyon ng binata. Bagamat lubhang mahusay daw ang kakayahan ng kanyang ina na pigilan ang enerhiyang taglay, hindi naman daw talaga niya kailangan pang itago ang kanyang kapangyarihan dahil naabot na nga rin ito ang mataas na antas sa martial arts. Pero ayon naman sa ginang, hindi niya lang daw basta pinipigilan ang kanyang kapangyarihan kundi ginagamit niya ang sekretong teknik ng kanilang angkan, kaya't sana raw ay matutunan din ng binata ang kakayahang ito para naman magawa niya ring itago ang kanyang abilidad. Nang tanungin naman ng ating bida ang kanyang ina kung bakit kailangan niya raw itong pag-aralan, ay sumagot ang ginang na bagamat isa itong mahabang istorya ay kailangan pa rin daw malaman ng binata ang pinagmulan ng nasabing martial arts at ang kwento ng nagtayo ng kanilang angkan. Maraming dekada na ang nakakalipas, sa loob ng bayan ng Sichuan ay may isang salot na sumalanta sa mga mamamayan ng isang liblib na nayon, at kahit hindi naman sila nakakaranas ng taggutom ay patuloy na namamatay ang mga tao ng butot balat na lang ang naiiwan. Hindi mabilang na mga bangkay ang basta na lang sinusunog araw-araw ng walang maayos na paglilibingan, sa takot ng mga mamamayan na mas lalo pang kumalat ang salot na walang nakakaalam kung saan nagmula. Lingid sa kanilang nalalaman ay maikling panahon na lang ang hinihintay ng buong nayon, dahil lahat sila ay nadapuan na ng nasabing misteryosong salot at ang bawat isa ay naghihintay na lamang ng oras ng kani-kanilang kamatayan. Pero hindi ganito ang sitwasyon ng isang 10 taong gulang na lalaki, dahil makalipas ang ilang araw ng paghihirap ng ibang mamamayan ay hindi nagpakita ng kahit isang sintomas ang bata mula sa salot na dumating sa kanilang nayon. Bagamat walang nakakaalam kung bakit hindi naaapektuhan ang bata ay wala na raw silang panahon para alamin pa ang dahilan, dahil para sa mata ng mga taong nahawaan na ng salot ay ang bata raw mismo ang nagdala ng sakuna sa kanilang lahat, at mukha rin daw itong sinaniban ng masamang espiritu kaya't iniwasan nila itong lahat at pinaalis sa kanilang bayan. Pero saan nga ba maaaring magtungo ang 10 taong gulang na bata matapos ipagtabuyan ng kanyang mga kanayon, nagtatago sa loob ng isang kuweba sa tuwing umuulan at kinukuha ang mga pagkain na inihandog sa dambana para maitaboy ang salot. Sa ganitong paraan mag-isang nakaligtas ang bata sa mga nakalipas na araw, pero sa isang pagkakataon ay hindi na raw muling nagsagawa pa ng ritual ang mga mamamayan ng nayon na siyang labis na ikinabahala ng bata. Huli na nang malaman niyang namatay na sa salot ang lahat ng mga tao sa kanilang nayon at tuluyan na nga siyang naiwang mag-isa, hindi tuloy maiwasang isipin ng bata kung bakit ito nangyari at kung bakit siya lamang ang nag-iisang nakaligtas sa kanilang lahat. Pero hindi rin nagtagal ang pagtataka ng kawawang bata dahil isang misteryosong grupo ng kalalakihan ang bigla na lang nagpakita sa kanyang harapan, at sinabing natagpuan na raw nila ang hinahanap na batang may kakayahang matagalan ang epekto ng isang lason. Ang grupo ng kalalakihang ito ay kabilang sa pinakamasamang sekta sa kasaysayan ng mundo ng martial arts, na ang layunin ay puwersahang kumuha ng mga bata sa maraming lugar na kanilang isa sa ilalim sa pagsasanay para gawing malalakas na asasin ng kanilang samahan. Ang mga bata naman ay pinapakain ng lason para hindi nila maisipang tumakas, at paminsan-minsan ay binibigyan lang ng gamot na maaaring magpabagal sa epekto nito para makapagpatuloy sa pagsasanay at magawa ang mga kautusan ng sekta. Sa ganitong paraan din nabuhay ang bata para maging asasin ng nasabing sekta,
At hindi rin nagtagal ay nakita niya ang nakapanghihilakbot na kalagayan ng kanyang mga kasama na namatay matapos hindi makakuha ng gamot sa lason na ipinakain sa kanila. Dito na natuklasan ng binata na ang salot na naging sanhi ng pagkamatay ng mga tao sa kanilang bayan ilang taon na ang nakakalipas, ay kagagawan pala ng mismong sekta na kanyang sinamahan kaya't labis niya itong ikinagalit. Magmula noon ay pinilit na ng binata ang kanyang sarili na maging mas malakas sa lahat, na kahit gaano pa man kadelikado ang misyon na ibinigay sa kanya ay agad niya itong tatanggapin at tatapusin ng walang pag-aalinlangan, at hindi rin nagtagal ay maging mga matataas na master sa mundo ng martial arts ay nagagawa niya ng patayin. Dahil sa magandang ipinakita ng binata sa kanyang mga misyon ay labis itong ikinatuwa ng leader ng kanilang sekta, mas lalo nga raw lumakas ang kanilang impluwensya sa maraming bayan at tumaas rin ang kanilang reputasyon sa mundo ng martial arts. Dahil din sa kanyang kakayahan ay ibinigay ng leader sa binata ang titulo bilang isa sa pinakamakapangyarihang asasin ng sekta, at bilang gantimpala sa kanyang pagsisikap na matapos ang bawat misyong pinagkatiwala sa kanya ay ibibigay din daw ng leader ang lahat ng gusto niyang makuha. Pero labis na ikinagulat ng leader ang mga sumunod na nangyari dahil matapos sabihin ng binata na wala raw siyang kailangang makuha, ay isang malakas na enerhiya mula sa kanya ang bigla na lang kumalat sa buong himpilan ng kanilang sekta. Matapos ang ilang taon ng walang tigil na pagpapaunlad sa kanyang mga abilidad ay naabot na ng binata ang pinakamataas na antas sa martial arts, kaya't walang kahit sinong kasapi ng sekta ang may kakayahan na pigilan ang kanyang galit sa kanilang lahat. Gamit ang pinagsamang karanasan laban sa mga matataas na uri ng master at ang kanyang sariling teknik na nakabase sa martial arts ng kanilang sekta, ay naisagawa ang pinakaunang Heavenly Flower Rain na ngayon ay itinuturing na pinakamalakas na abilidad ng angkan ng mga Tang, na siya ring dahilan kung bakit ang pinakasikat na sekta ng mga asasin ay tuluyang naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Makalipas ang ilan pang mga dekada, ang lahi ng nasabing binata ay bumalik daw sa Sichuan at itinatag ang kasalukuyang angkan ng mga Tang, at ang alamat ng kanilang ninuno ay naaalala pa rin daw ng marami sa mundo ng martial arts ayon sa ina ng ating bida. Nang matapos na ang ginang sa kanyang mahabang istorya ay hindi na nito namalayan na nakatulog na pala ang ating bida, at nang gisingin ito ang kanyang anak ay agad sinabi ng binata na wala raw siyang ideya na may ganito palang klase ng kasaysayan ang kanilang angkan. Nang tanungin naman ng ating bida kung ano raw ang koneksyon ng istorya sa ginagawang pagtatago ng enerhiya ng kanyang ina, ay sumagot ang ginang na malaki raw ang kinalaman ng nasabing teknik sa kwento ng kanilang ninuno, dahil ang sekta na kanyang pinabagsak noon ay naglalaman din ng maraming master sa martial arts gaya nilang dalawa. Kasunod nito ay tinanong ng ginang ang ating bida kung nalalaman daw ba nito ang sekreto sa tagumpay ng kanilang ninuno, at sumagot naman ang binata na ang Heavenly Flower Rain ang naging dahilan ng kanyang pagkapanalo dahil hindi nga raw madaling matagalan ang isang pag-atake gamit ang maraming bilang ng sandata gaya nito. Bagamat tama raw ang binata sa kanyang sagot na ang teknik ang naging susi sa tagumpay ng kanilang ninuno, ay hindi naman daw ito isang paraan para makontrol ang maraming lihim na sandata kundi isang martial arts na magbibigay kaalaman sa pagkontrol ng malakas na enerhiya. Labis naman itong ikinagulat ng ating bida kaya't muli pa nitong tinanong ang kanyang ina, kung tama raw ba ang kanyang mga narinig tungkol sa pinakamalakas na teknik ng kanilang angkan. Mabilis namang kinumpirma ng ginang na totoo raw ang kanyang mga sinabi, ang laban na nagaganap sa pagitan ng dalawang master sa martial arts ay sa pamamagitan ng kanilang mga enerhiya, kaya't ang mga ordinaryong teknik gamit ang sandata ay walang magagawa laban sa malakas na enerhiyang nakabalot sa kanilang katawan. Sang-ayon rin naman ang ating bida sa mga sinabi ng kanyang ina dahil kahit gaano pa man karami ang sandata na ginamit laban sa isang master, ay hindi nga raw nito magagawang makapasok sa kanilang depensa maliban na kung may kasama itong malakas na enerhiya, Sa makatuwid, ang Heavenly Flower Rain na naglalaman ng daan-daang sandata na napapaligiran ng malakas na enerhiya, ay magiging pinakamabisang abilidad laban sa mga individual na may matibay na depensa at isang teknik na sadyang ginawa laban sa mga matataas na uri ng master sa martial arts. Pero ayon sa ating bida, bagamat isang araw itong mahusay na abilidad at maaaring mas malakas pa sa ilan sa kanyang mga sariling teknik, ay siguradong mahihirapan daw kahit ang mga master sa martial arts na mapanatili ang malaking enerhiyang kinakailangan para maisagawa ito. Tila nabasa naman ng kanyang ina ang tumatakbo sa isipan ng binata,
Nakangiti nitong sinabi na kung nagtataka raw ang ating bida kung paano napapanatili ng kanilang ninuno ang kanyang enerhiya, ang sagot ay nasa mismong teknik na ginagawa ng ginang para maitago ang kanyang kapangyarihan. Kasunod nito'y ipinaliwanag ng ginang sa ating bida ang kumpletong prinsipyo ng nasabing abilidad base sa kanyang mga nalalaman, bagamat hindi raw ito madaling gawin sa umpisa ay siguradong malaki ang maitutulong nito laban sa mga kapwa nila master sa martial arts. Dagdag pa niya, ang abilidad na ito ay may kakayahan ding manlinlang ng isang master na nagagawang makita ang panloob na enerhiya ng isang individual, na siya namang labis na ikinagulat ng ating bida dahil ngayon niya lang daw narinig ang ganitong klase ng pamamaraan. Pero hindi lang daw dito natatapos ang kayang gawin ng nasabing teknik ayon sa kanyang ina, dahil kahit mabawasan ang enerhiya ng binata sa sandaling gawin niya ang abilidad ay maaari naman daw niyang maibalik ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasanay. Sa ganitong paraan din unti-unting mabubuo ang pinakamatibay na depensang maaaring makuha ng tunay na master sa martial arts, isang mas bago at mas pinalakas na enerhiyang ginawa para lang protektahan ang katawan ng isang martial artist sa mga kalaban, at ito ay kilala ng marami sa tawag na Dragon Scale. Hindi nga lang daw nito kayang malagpasan ang natural na depensa ng isang individual matapos makarating sa mataas na antas ng martial arts, maihahalin tulad din daw ang katatagan nito sa depensa ng isang dragon kaya't ganito ang ipinangalan ng mga tang sa abilidad. Bukod pa rito, hindi lang daw para sa isang malakas na depensa ang nagagawa ng teknik dahil pwede rin itong magamit sa malakas na pag-atake. Sa pamamagitan ng parehong abilidad ay maaaring magkaroon ng 10 beses na mas malakas na enerhiya ang isang individual sa maikling sandali. Dito na naunawaan ng ating bida kung gaano kahalaga ang teknik na sinasabi ng kanyang ina. At sa mga paliwanag ng ginang ay nalaman niya rin kung paano ito magiging epektibo laban sa mga master na nasa parehong antas ng kanyang martial arts. Pero ayon sa ginang ay marami pang kailangang gawin para matagumpay itong matutunan, bagamat mayroong mga mahahalagang impormasyong nakasulat para magawa ang nasabing abilidad ay nawala rin daw ang mga ito matapos ang ginawang pananakop ng Demon Lord. Ang mga impormasyon namang naipasa ng kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng pagtuturo nito sa mga miyembro ng angkan, ay nawala na rin daw matapos bigla ang mamatay ng dalawa nilang elder kaya't napangiti na lang ng alanganin ang ating bida. Gayunpaman, malaki pa rin daw ang paniniwala ng kanyang ina na magagawang matutunan at makumpleto ng ating bida ang pinakamalakas na teknik ng kanilang angkan, dahil wala nga raw imposible para sa binata at sa kakayahan nitong makagawa ng paraan sa harapan ng mga pagsubok. Agad rin namang sumang-ayon ang ating bida sa mga sinabi ng kanyang ina dahil wala nga raw hindi kayang gawin ng anak ng Poison Phoenix, at ipinangako sa kanyang sarili na tatapatan niya raw ang inaasahan sa kanya para mas lalo pa siya nitong ipagmalaki. Kinabukasan, sa loob ng kanyang tanggapan ay nalaman na ng ating bida na ang pag-inom ng lason ang pinakamabisang paraan, para maibalik ang mga nawalang enerhiya matapos gawin ang natutunang teknik mula sa kanyang ina. Dagdag pa niya, ang lason na nakamamatay para sa ibang martial artist ay isang elixir naman daw para sa kanya, kaya't hindi na rin niya kailangan pang dumaan sa maraming taon ng pagsasanay para maperpekto ang pagtatago ng enerhiya. Maya-maya pa ay napansin ng binata na tila may nangyayari sa labas ng kanyang tanggapan, at nang tanungin niya ang bantay kung ano ang problema ay sumagot ito na pilit daw gustong pumasok ng kanyang kaibigan kahit na may ginagawa siya. Pero bago pa man makasagot ang binata ay bigla na lang pumasok sa kanyang tanggapan ang kaibigang si Tang Miryo, at habang may luha pa sa kanyang mga mata ay mabilis din na hiniling ng dalaga na tulungan daw siya ng ating bida. Agad din namang tinanong ng binata kung ano raw ang problema ng kanyang kaibigan, hindi niya maintindihan kung ano ang posibleng dahilan at nagmamadali ang dalaga na para bang desperado siyang makita nito para humingi ng tulong. Dito na ibinunyag ng dalaga na kailangan niya raw ng tulong para sa kanyang kapatid na babae, dahil kung magpapatuloy pa ang masama nitong kalagayan ay nakasisiguro siyang mamamatay daw ito kalaunan. Pero ayon naman sa ating bida, kung malubha na raw ang kalagayan ng kanyang kapatid ay hindi dapat sa kanya unang nagpunta ang kaibigan, sa halip ay ipinagbigay alam sana ng dalaga sa isang doktor ang sitwasyon para makahanap pa sila ng lunas. Mabilis namang sumagot ang dalaga na marami na raw silang doktor na nakausap pero walang kahit isang nakatulong sa kanila, dahil ang karamdaman ng kanyang kapatid ay hindi raw kayang gamutin ng kahit anong klase ng lunas o mga paraan sa panggagamot.
Nang tanungin naman ng ating bida kung nagkaroon ba ng malubhang panloob na pinsala ang kapatid ng dalaga, ay nanghilakbot siya dahil ang karamdaman palang tinutukoy ng kanyang kaibigan ay ang 9 severed meridian, isang lubhang nakamamatay na kondisyon na kaunti lang ang nakaligtas sa buong kasaysayan. Maraming dekada na ang nakakaraan, sa hilagang bahagi ng karagatan ay may isang kakaibang sekta na gumagamit ng nakamamatay na karamdaman bilang pangunahing pundasyon ng kanilang mga abilidad, at ang mga mandirigma ng sektang ito ay nagsasanay ng ice arts para makontrol ang malamig na enerhiyang maaaring pumatay sa kanila. Pero para sa mga tulad ng dalagang si Mirio at ng kanyang kapatid na hindi naman nagsasanay ng ice arts, ang nasabing karamdaman ay wala raw maitutulong sa kanila at kamatayan lang ang naghihintay sa mga individual na may ganitong kondisyon. Ayon naman sa dalaga, mga ninuno raw nila ang mga nasabing martial artist na dating naninirahan sa hilagang karagatan, at matapos manirahan sa Sichuan ay nagpakasal raw ang ilan sa mga ito sa mga kasapi ng angkan ng mga Tang, na siyang pinakamakapangyarihang pamilya sa buong bayan ng mga panahong yun. Bagamat maaari naman daw makaligtas sa malubhang karamdaman ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagsasanay ng ice arts, ay wala raw kahit isang maaaring magturo sa kanila nito sa loob ng angkan dahil mga lason at lihim na sandata ang pangunahing abilidad ng mga Tang. Bukod pa rito, ang nasabing martial arts na naipasa sa pinakamalapit nilang mga ninuno ay nawala na rin daw lahat, kaya't nawalan na rin sila ng paraan para makontrol ang malubhang karamdaman na lumalabas sa kanilang pamilya kada ilang dekada. Pero bago pa man maipaliwanag ng ating bida ang kanyang naisip na paraan para mapagaling ang kapatid ng kaibigan, ay agad siyang natigilan ng bigla na lang ituro ng dalaga ang kanilang tirahan sa di kalayuan na nababalot ng makapal na yelo. Maya-maya pa, nang makapasok na ang ating bida sa tahanan ng mga dalaga ay agad na napansin ng kanyang kaibigan na tila mas lalo raw lumala ang kondisyon ng kanyang kapatid, sa maikling sandali na siya ay umalis para humingi ng saklolo sa mga maaaring makatulong sa kanila. Samantalang nakikiusap ang kaibigan sa kanyang kapatid na buksan nito ang kanyang mga mata, ang ating bida naman ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan dahil mas malala pa raw sa kanyang inaasahan ang kalagayan ng dalaga. Ayon pa sa ating bida, sa sobrang lakas ng malamig na enerhiyang nagmumula sa kapatid ng kanyang kaibigan ay nagyelo na rin ang kanilang buong bahay, senyales na nasa huling bahagi na ito ng kanyang karamdaman at lubha ng mapanganib para sa dalaga. Ilang sandali pa ay tinapat na ng ating bida ang kanyang kaibigan, at sinabing hindi niya raw maipapangako na maililigtas niya ang kanyang kapatid mula sa nakamamatay nitong kondisyon, na siya rin namang labis na ikinabahala ng dalaga dahil hindi nga ganito ang kanyang inaasahang marinig. Dagdag pa ng binata, sa matagal na panahon ay nilalabanan lang daw ng kanyang kapatid ang karamdaman sa pamamagitan ng kanyang sariling enerhiya, pero ngayon ay naabot na raw nito ang hangganan ng kanyang kakayahan kaya tila mas lalo pang lumala ang kanyang kondisyon, at humantong na raw sa puntong pinipigilan na rin ng dalaga ang kanyang sariling kamalayan para makapag-focus sa ginagawang paglaban sa malamig na enerhiya. Dito na mas lalong pinanghinaan ng loob ang kaibigan ng ating bida, hindi siya makapaniwalang ganito na pala kalala ang kondisyon ng kanyang kapatid, at habang patuloy pa rin sa pag-iyak ay tinanong nito ang binata kung wala na raw ba talagang ibang paraan para matulungan sila. Mabilis rin namang nagpaliwanag ang ating bida at sumagot na hindi niya raw sinasabing wala ng ibang paraan para mailigtas ang kapatid ng kaibigan, dahil maaari naman daw niyang puwersahan na lang na alisin sa katawan ng dalaga ang lahat ng malamig na enerhiya. Bagamat malaki ang posibilidad na makaligtas ang dalaga sa paraang naisip ng ating bida, ay maaari pa rin daw siyang hindi magtagumpay kung hindi magagawang tiisin ng kanyang kapatid ang proseso ng pag-aalis ng malamig na enerhiya, o kaya naman ay hindi kayanin ng binata ang lamig at mamatay habang ginagawa ito. Dagdag pa ng ating bida, kailangang magpasya ng kanyang kaibigan kung ano sa tingin nito ang mas makabubuting gawin, dahil kahit gusto niyang tumulong ay hindi niya raw maaaring ilagay sa mas mapanganib na sitwasyon ang kapatid ng dalaga. Maya-maya pa ay tinanong na ng ating bida ang kanyang kaibigan kung maghahanap na lang daw ba sila ng tulong mula sa iba, o magtitiwala siya sa kakayahan ng binata at susubukan ang naisip nitong paraan, na siya namang agad na sinagot ng dalaga at sinabing hindi raw siya maaaring sumuko na lang dahil wala na nga raw ibang makakatulong sa kanila maliban sa ating bida. Dagdag pa ng dalaga, bagamat nalalaman niya raw na lubhang mapanganib din para sa binata ang pagtatangka nitong iligtas ang kanyang kapatid, ay mariin pa rin itong nakiusap sa ating bida na huwag pabayaan na mamatay ang kanyang mahalagang kapamilya.
Dahil dito ay napagpasyahan ng binata na subukan ng kanyang makakaya na mailigtas ang dalaga, mabilis rin silang naghanda para umpisahan ang naisip niyang paraan pero sandali siyang natigilan, nang tanungin siya ng kanyang kaibigan kung kailangan daw ba talaga na sa ganitong paraan gagawin ang pag-aalis ng malamig na enerhiya dahil masyado nga raw itong nakakahiya. Habang may itsurang bakas ang malaking pagdududa ay sinagot naman ng binata ang kanyang kaibigan, na makakahadlang nga raw ang mga damit ng kanyang kapatid sa pagkuha niya ng malamig na enerhiya sa katawan nito kaya't wala na raw silang ibang pagpipilian. Dagdag pa niya ay mas mabuti na raw na makaramdam sila ng kahihiyan pansamantala kaysa naman tuluyang mamatay ang kanyang kapatid, at ilang saglit pa ay sinimulan na ng ating bida ang proseso sa pagkuha ng malamig na enerhiya sa katawan ng dalaga. Ang kailangan daw gawin ng binata ay maingat na alisin ang nakamamatay na enerhiya mula sa siyam na magkakaibang parte ng katawan ng dalaga, at habang makakaya niya pang tiisin ang lamig ay isa-isa niya raw itong gagawin hanggang sa tuluyan ng maubos ang lahat ng malamig na enerhiya. Maya-maya pa ay matagumpay na naalis ng binata ang lamig mula sa unang parte ng katawan ng dalaga, at sinabi sa kanyang sarili na maayos pa naman daw ang kanyang kalagayan pero sandali siyang natigilan nang makita ang sunod na parte na kailangan niyang hawakan. Bagamat hindi palagay ang ating bida sa kanyang nakikita at susunod na gagawin ay kailangan niya pa rin daw itong ipagpatuloy, hindi na nga raw niya maaari pang itigil ang kanyang nasimulan dahil sa isang simpleng dahilan lang. Pero sa kanyang pagpapatuloy ay dito na mas lalo lumakas ang paglaban ng malamig na enerhiya sa kanyang ginagawa. Hindi siya makapaniwala na bigla na lang nagbago ang tindi ng kagustuhan nitong manatili sa loob ng katawan ng dalaga, at mukhang kailangan pa raw niyang dagdagan ang ginagamit na enerhiya para makuha ito ng tuluyan. Makalipas ang ilang sandali, matapos makuha ang malamig na enerhiya sa anim na parte ng katawan ng dalaga ay binalot na ng makapal na yelo ang kaliwang bahagi ng katawan ng binata, at nang tanungin siya ng kanyang kaibigan kung maayos pa ba ang kanyang kalagayan ay sumagot ang ating bida na maayos pa raw ang kanyang kondisyon. Pero ayon din sa binata, bagamat nagawa niyang alisin ang malamig na enerhiya sa ilang parte ng dalaga, ang lamig naman na kanyang nararamdaman ay nalagpasan na raw ang kaya niyang tiisin, at kung magpapatuloy pa ay tuluyan na raw magyayelo ang buo niyang katawan hanggang siya ay mamatay. Hindi tuloy maiwasan ng binata na sabihin sa kanyang sarili na mas magiging madaling araw ito kung isang lason ang kanyang kinukuha, at dahil din dito ay naalala niya ang mga sinabi ng lolo ni John kung bakit mayroong lason ang mga panloob na tableta. Ayon sa matanda, ang gamot at ang lason ay pareho lang daw kung iisipin ng mabuti, dahil nagiging mapanganib lang para sa isang individual ang lason kung masyadong malakas o marami ang natanggap ng kanyang katawan kumpara sa kayang tiisin nito. Dahil dito'y naisip ng ating bida na maging ang mainit na enerhiya na kailangan ng isang tao para mabuhay, ay nagiging malaapoy na lason din kapag masyado itong malakas kumpara sa kayang tanggapin ng isang individual gaya ng ikasampung lason ng angkan at ng enerhiya mula sa tableta. Dagdag pa ng binata, sa kaparehong teorya ay maaari niyang maihalin tulad sa isang malamig na lason ang nakamamatay na enerhiyang nasa loob ng katawan ng dalaga, kaya't napagpasyahan niyang gawin sa ibang paraan ang pagkuha sa malamig na enerhiya at ituring ito na gaya ng isang lason. Agad na sinimulan ng ating bida na gamitin ang kanyang teknik para makuha ng mas mabilis ang malamig na enerhiya sa katawan ng dalaga, at nang magpakita ng malakas na reaksyon ang kanyang abilidad ay dito niya na nakumpirma na tama ang kanyang hinala, bagamat mas lalakas pa raw ang pagkontra ng karamdaman ay hindi raw nito kayang pigilan ang kanyang teknik hanggat isang lason ang tingin nito sa malamig na enerhiya. Ilang saglit pa ay matagumpay na naubos ng kanyang teknik ang nakamamatay na enerhiya ng dalaga, at unti-unti nang natutunaw ang makapal na yelo sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan kasabay ng muling pagtaas ng temperatura sa paligid. Kasunod nito ay muli nang nagkamalay ang kapatid ng dalagang si Mirio matapos maramdamang nawala na ang malamig na enerhiya, at sa sandaling bumalik na sa normal ang init ng kanyang katawan ay agad din itong binuksan ang kanyang mga mata. Pero laking gulat ng dalaga sa kanyang sumunod na nasaksihan at hindi rin ito naiwasan na biglang mapasigaw, dahil hindi nga lang niya nakita ang kanyang sarili na walang saplot sa katawan, sa kung anong kadahilanan ay may kamay din na nakapatong sa gitnang bahagi nito na mula sa hindi kilalang binata. Pero mabilis ring natigilan ng dalaga nang marinig ang isang pamilyar na boses at nang tignan niya ang pinagmulan nito ay bumungad sa kanya ang dalagang si Mirio, na naiiyak pa rin matapos makitang bumalik na sa dati nitong maayos na kondisyon ang kanyang kapatid na nasa bingit na ng kamatayan kanina.
Agad rin itong tinawag ang pangalan ng kanyang kapatid na parabang hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya na ito. Tila nakalimutan na rin ng dalaga na hindi pa rin maayos ang kanyang kasuotan at nasa kanyang tabi pa rin ang ating bida. Pero hindi na napansin ng dalawang dalaga na kasama nila ang binata dahil sa sobrang saya, at habang nakapatong pa rin ang kamay ng ating bida sa katawan ng dalaga ay agad na niyakap ni Mirio ang kanyang kapatid, at bakas din sa itsura nito ang labis na pasasalamat na nagawang makaligtas ng kanyang kapamilya sa isang nakamamatay na sitwasyon. At dito muna natin panandaliang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.